Bagong pangalan, bagong politika. Ito ang pangako ng pang-apat na henerasyon ng Escudero sa public service. Wasak si Senator Francis Escudero. Wasak, walang sandwich na katapat. Everybody say, cheese! Picture, picture. So pag number 1, no way to go but down? Ganun ba yun? Isa lang ang pupuntahan pag nasa taas ka, pababa lang yun. Mas maganda pa yung nasa baba. Hindi ba parang pag number 1, mas taas pa? Eh kung nasa ceiling ka na, saan ka ba lalampas? Iyan. Welcome na naman mga kapatid sa isang episode ng Wasak. Siyempre kasama natin ngayon, special guest natin. Buti may oras siya at pinaunlakan tayo ang nangunguna pa rin sa survey para sa senatorial balls sa taong 2013 si Senator Francis Cheese Escudero. Sir, maraming salamat. Kailangan lang ako. Humigiti pala sa senator, no? Ano, sobra ka naman. Sa interview, parang seryoso eh. Pag sa ano eh. Hindi, kasi pag bata ka sa larangan ng politika, pag tawa ka ng tawa, lalo ka hindi siseryosohin. Eh. Kaya paglabas doon, pwedeng tumawa, pero sa loob, mahirap. Hindi pwede. Oo. Naku, Senator, thankful ka ba na hindi ka tumakbong vice-presidente noong huling eleksyon? Hindi sa thankful o galit o inis o anumang pakiramdam mo emosyon. Talagang wala akong balak tumakbo para sa pagka-vice-presidente nung nagdaang eleksyon. Kasi presidente yung balak mo na. Nung panahon yun. Mas marunong na ako ngayon. At ang vice niya, si Erap. Yun, hindi totoong kwento. Actually, kilala ko nagpalabas ng pero ayoko ng patulan. Hindi option yun. Intriga. Ayan. Sinabi mo no, nung umalis ka sa NPC, na pagtatakbo ang isang taong presidente, hindi niya kailangan ng political party. Bakit? Para mas malaya niya makita at matingnan yung problema ng bansa. Kasi pag Pangulo ka, presidente ka ng bumoto sa'yo at hindi bumoto sa'yo. Presidente ka ng kapartido mo at ng hindi mo kapartido. Mas maliwanag ang tingin mo sa mga issue at mga bagay-bagay na dapat mong resolbahan. Kesa yung kukulitin ka ng mga kapartido mo na, hoy, dapat ito gawin mo, dapat paboran mo to. Dapat wala nang ganun. Pero posible ba yun? Realistic ba ang pananaw yan, Senator? Oo, kasi yung mga tumatakbong Pangulo naman na may partido din daw, ay hindi naman talaga yun ang tumulong at nagpapanalo sa kanila. Ayun. Halimbawa, si Pangulong Estrada, nung siya'y nanalo noong 1998, meron siyang partido, PNP. Pero ang miyembro ng PNP noon, mga 3, 4 na congressman lamang. Nung nanalo siya, biglang naging 100. Si Ramos, nung naging Pangulo, yung lakas niya, hindi naman kilala. Isa lang yata ang congressman niya noon, si De Venezuelan. Pero nung nanalo siya, biglang dumami din. Si Pangulo Aquino, nung tumakbo siya sa ilalim ng LP, mga 40 lang LP noon, mas marami pa NPC noon. Pero nung nanalo siya, siyempre, marami na rin sumanib at sumama sa LP. Yung partido na bubuo pagkatapos na at hindi naman habang tumatakbo dahil sa dulo, boto pa rin ng kada tao ang binibilang. Naniniwala ka ba na so far, for the past few presidencies, ang pagiging presidente sa Pilipinas is a matter of faith and not of perseverance and tactics? Faith and faith. F-A-T-E at saka F-A-I-T-H. Pananampalataya at tadhana. Hindi ako naniniwala pwede mong planuhin ang pagkapangulo. Senator, mukhang sa kaso ni Vice President Binay, mukhang totoo eh. Very systematic yung pagkapanalo. Hanggang vice-presidente, oo. Naniniwala ko. Pero pagdating sa presidente, dapat sa'yo na talaga at ginuhit ng tadhana. Sa tingin mo ba, Senator, nakaguhit ba sa tadhana mo yun? Hindi ako marunong bumasa na. Ilan taon na si Senator? 42. Papuntang 43 sa darating na October. Eh, pag hinintay mukha ka pa matanda sa kanya. Bakit parang immature pa rin yung pag hinintay ko naman tumanda ako, yun naman ang sunod na magiging pintas. Masyado ka nang matanda. Kailan ba yung tamang oras? Sabi sa Saligang Batas, 40 years old and above, pwede na. Gaano katotoo na karamihan ng mga senador during the impeachment, nung binabasa na yung mga verdicts nila, may 2 set of speeches daw? Mga 3, 4 lang ang kilala ko. Sabi ni Senator ano yun, di ba? Lahat daw kayo. Ay, hindi. Hindi ako kasi gumawa ng speech. Gumawa ako ng speech the night before. Okay. Anong araw mo na-form yung decision mo na pa? Ito na, kukonvict ako. Nung gabi, bago nun. Pero unti-unting nabuo yun. Una, nung lumabas si Ombudsman Morales. Pangalawa, nung lumabas si Chief Justice Corona. At may mga ginawang pag-amin. Na maski na ako nagulat bilang abogado sa mga pag-amin na ginawa niya. Ano yung namimiss mo sa impeachment ngayon? Tapos Wala. Wala. Talaga? Wala. Nakakatulog ka ba minsan doon? Habang nag-ano? Sa loob, hindi. Sa labas, oo. May naato ka na rin lang. Magkape ka, doon ka na lang sa likod at magkape. Ginaabangan ko lang doon si Atty. Karen Jimeno. Karen Jimeno. Ang pustahan namin noon, ganun ka-boring kasi yung impeachment. Kailan mag-uulit ng damit si Atty. Jimeno? Sa kabilang banda, pustahan naman namin,
Kailan kaya magpapalit ng damit si Atty. Cuevas? Dalawang magkahiwalay na pustahan yun para So, umulit ba si Atty. Jimeno ng damit? Hindi, actually. 45 days lang kasi. Ang galing, na-observahan niyo pa yan. Powers of observation ng mga senador. Wala kasing magawa doon. Hindi ba nangangamoy yung mga robe na suot ninyo? Actually, nilalaban yun kada linggo. Kada linggo? At Di ba Makati yun? At saka sobrang lamig ng Senado, kaya Okay lang. Okay lang. hindi naman pinagpapawisan yung mga senator judges. Sa laki nun, may pwede kang gawin sa ilalim nun. Oo. Gaya na mag-text. Wala akong balak. Paano ang routine mo, Senator, sa isang araw? Okay, ano oras ka gumigising? Anong oras ka nagre-retire sa gabi? So mga alas 6, gumigising ako para sa ilang interview sa radyo. Kung may Senado, may opisina, diretso na sa Senado ng mga alis sa bahay ng mga 7:30, 8 o'clock. Nasa Senado ako ng mga 9, 10 o'clock. Dahil Quezon City ako, malayo. Mahaba yung biyahe ng traffic eh. Kung walang sesyon ng Senado, kung wala kaming sortie sa labas ng Metro Manila, dito lang siguro sa bahay. Sinong pinaka-tropa mo sa Senado? Naging presidente na, si Noynoy. Kaya lang, well, nasa Malacanang na siya. Malakas ka pa rin ba manigarilyo? Obvious ba sa ubo? Uminom. Lakas ka ng uminom. Wine na lang iniinom ko ngayon eh. Hindi na ako umiinom ng beer o ibang mga inumin. Wine na lang. Eh, sa pag-ibig. Easy boy. Wine din. Wine din, In vino veritas. Dapat yata umorder tayo ng mga 2 bote na rin. Hindi daw, kilos ako eh. Napapabalita daw siya kay ano eh. In wine, there is truth. Saan kayo lumabas yung heart? Oh, labas lang naman, di ba? Basta na naman eh, oo. Sa gilid-gilid. Gilid-gilid. Madilim. Ikaw talaga sabay ito. Change topic tayo. Jun, napo-food trip ako. Parang gusto ko ng fishball. Pero natatakot ako bumili ng mga fishball sa mga kali-kali. Oo, baka magkasakit ka doon. Baka mauso yung hepa eh. Saka salmonella, mga Oo, gano'n. gusto ko ng fresh. Pwede ba tayo gumawa ng fresh na Gusto mo fishball? turuan kita? Paano yan? Ito ang mga pulutan ng mga... Kala ko pa naman, kabisado mo. Hindi ko apisado. Ano page yun? 38. Ayan. Oy mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal o Pwe. Yan, gagawa tayo ngayon ng homemade sweet and sour fish balls. Boys, oo, yan. Bakit tinawag na sweet and sour? Para masarap yung sausawan. Hindi, bakit hindi delicious sauce? Hindi ba? Basta, yun na yun. Ganun. Ano ba mga kailangan natin dun? Kailangan natin ng, syempre, isda. Hinimay-himay na natin. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, ginagkad na luya, isang tasang dahon ng sibuyas. Meron tayo niyan. Oh, Tsaka harina, itlog na binati, magbabati tayo mamaya. Magbabati tayo mamaya, itlog. Ano pa kailangan natin? asin, paminta, mantika, tsaka paprito. So ano muna gagawin natin dun? Sa mahinang apoy, lutuin ang isda sa loob ng 10 minuto. Naluto ko na. natin yan. Oo. Galing mo. Oo. Palamigin ng isda, nalamigan na. Dalamig na yan. Ilagay ang nahimay na isda sa mangkok. Isama ang bawang, sibuyas, yung ginagad na luya, harina, tsaka itlog. Teka muna, lagyan natin ng asin to, tol, di ba? Asin tsaka paminta. Lagyan mo ng asin, paminta. Haluin natin ng maigi. Tapos bibilugin natin yan. Alam mo, para maganda, para suwabe lahat, tol. Para hindi dumikit. Sige, magmantika muna tayo, para masaya. Okay, bola-bola tayo. Sige. Yan. Sarap to, Jun. Sarap yan. No, maghuhulog na ako. Dapat mainit yung mantika, Jun, ano? Simula na kaya tayong gumawa ng sausawan. Sausawan, pwede na. Okay, sa isang mangkok para sa sarasa, tol, ha? Paghaluin natin ang bawang, karot, tapos sibuyas, asukal, suka, at tubig, ketchup. Alam mo maganda nito, Jun, tutunawin natin yung harina sa tubig. Ang pakapal. Oo, yan, oh. Ang bayaw, oh. Yan yung ating fresh na homemade na fish balls. Subukan natin dito sa sausawan kahit hindi pa siya... Oo. Okay, Jun. Yan, oh. Mainit. Masarap ka. Ito mga bayaw, ah. Ito tinatawag natin sweet and sour na homemade na fish balls. Dito lang yan sa Pulutang Wasak Espesyal. Dito, Pwe. Tinatanong nila kung paano mo na-form yung ganyang uri ng pananalita. Alam ko naging teacher ka ng matagal na panahon. Pero English yun eh. Okay. Ang tinuro ko law at hindi naman Tagalog ang ginagamit Ito sa ano rin, Pilipino sa ang ginagamit sa law. UPIS, di ba? Sa pangkalahatan, siguro sa pelikulang Pilipino. Kasi hindi naman ako magaling sa balarila eh. Yung mga malalalim at makatang mga Tagal pananalita. ko nang hindi na hindi ka barangay. Ang yaya ko kasi noon,
Siya ang reyna ng bahay bago dumating yung nanay at tatay ko. Kaya pinapanood niya palagi nung hapon. Isa lang naman ang TV noon. Puro drama at pelikula sa hapon. Obligado kaming yun ng panahon dahil isa lang naman ang TV sa bahay noon. Si Yaya ang nasusunod sa bahay. Yaya ko yun mula actually, lahat kami magkakapatid. Siya yung naging yaya namin. So ikaw ay fan ng pelikulang Pilipino. Gaano ka weird noong 2004, spokesman ka ni FPJ? Actually, malaking karangalan sa akin yun at nagulat ako doon. Kakampi naman talaga ako sa grupo niya. Isa ako sa mga sumusuporta sa kanya noon. Pinatawag lamang nga ako at kinausap. Hindi ko naman siya gaano kilala. Talagang tumayo sa bilang ninong ko sa kasal. Yun ang una at huli ko siyang nakausap. Nag-attend siya nung kasal ko. Talaga? Ng personal. Bago kami muling nag-usap. At hinilig niya na tumayo ako bilang tagapagsalita. So hindi mo na pinag-isipan? Hindi. Dahil sinusuportahan ko siya, ito naman tulong mabibigay ko, hilingin lang niya. Paano si FPJ in person? Nakaganon din ba siya? Pinakamagandang salita ang gamitin. Mapagpakumbaba. Hindi siya assuming na tao. Kahit gaano siya kasikat o kakilala, hindi siya presumptuous. At mababa ang loob. Tahimik lang daw din, di ba? Hindi gaano nagkasalita. Man of few words, ika nga. Pero mababakas at makikita malalim kung sakasakali ang kanyang kalooban, lalo na ang kanyang kaisipan. Kayo ba nag-uusap na ba kayo ni Marojas? Paano napasok sa pagkain? Matagal-tagal na kami hindi nagkakausap. Nagkakausap kami matapos ang eleksyon. Nagkita kami sa labas ng opisina ni Pangulong Aquino. Minsan lamang. Pero hindi na naulit yun. Ano pinag-usapan niyo? Wala. Hi. Yun, ganun lang. Hi. Ang sagot niya, hello. Ganon. Bakit mo ako dinoybi? Hindi ka ganun. Hindi naman din kasi niya hiniling, hindi siya humiling ng tulong. Pareho kong kaibigan, si Mar at si Jojo, si Vice President Binay. Kailangan lang talaga mamili. At hindi ko ugali kasing tumatayo sa gitna at walang kinakampiyan, one way or the other. Naging mas madali lang nung hiniling ni Vice President Binay aking tulong. At siya'y, well, wala naman siyang tulong na kailangan dahil napakalayo niya yung mga panahon yan. Paano pag hiniling na maging vice-presidente ka ni Binay? Mahirap sumagot sa hindi pa naman pinupukol yung tanong. Ikaw ba nakapasok ka na ng Coconut Palace, Senator? Minsan pa lang. Ikaw ba, nafe-feel mo ba yung parang nyug? Minsan pa lang ako nakapasok. Pero hindi na naulit muli. Maganda pa rin ba? Maganda pa rin. Mantinado yung museum, pero naging, siyempre, may kwarto na ron, tinitira niya na yun, opisina na yun. Kanya-kanyang style siguro. Mahilig naman si Vice President Binay sa pag-aayos, ika nga, ng tirahan. Yan. Nung lumalaki ka, tumutulong ka na sa ama mo, sa pangangampanya, so nagbibigay ka na rin daw ng mga talumpati as early as mga... Didikit ang poster. Actually, yung talumpati po, lamang yun, 1987. Nung 84, taga-dikit lang ako ng poster, Bodegero. Bodegero, no? Nung masyado na ako ng itim na kakadikit ng poster, naging Bodegero na lang ako yung taga-release na may mga bigas kayo na pinapamigay, may mga poster, sticker, t-shirt. Noon may nag-donate sa amin ng Adidas. Sabi na budget mo yung Adidas na papamigay niyo sa mga leader niyo, pampakain ng mga tao. Yung Adidas sa hindi sapatos? Hindi sapatos, yung Adidas ng manok. Okay. So natikman namin yung adobong Adidas, sinigang na Adidas, tinolang Adidas, at lahat ng klaseng Adidas. Tuwing kailan kayo nagbabakasyon sa Sorsogon? Tuwing bakasyon, summer, sembreak, Pasko. Fluent ka ba mag-Bicolano? Fluent ako mag-Bicolano pero natuto na lamang ako nung bago ko tumakbo. Nagkataon nung nag-aral ako sa Amerika, naging roommate ko, Bicolano. Sa Georgetown. Binigyan niya ako ng Biblia sa Bicol. Yun ang pinakamadaling paraan pala para matuto ng isang dialect o salita. Nagulat nga yung tatay ko nung unang takbo ko noong 1998. Isang oras ako nagtalumpati sa meeting de Avance na diretsong Bicol na hindi pa niya ako narinig kasi Tagalog kami sa bahay. Hindi pa niya ako narinig magsalita at hindi nga niya mapaniwalaan naka-isang oras ako na diretsong Bicol yung talumpating binibigay ko. Dahil ang daming issue pinukol sa akin Sa isang oras ako sumasagot ng kaliwat ka ng issue. Si Senator Marcos, matagal naging gobernador at congressman. Hindi marunong mag-Ilocano. Mas magaling pa rin yung mga anak niya, di ba? Pero mas mahirap ang Ilocano sa... Parang German yun Ang Ilocano parang German ang Bicolano parang Bisaya. Tama. Mas madali-dali naman. Parang waray yung Bicolano. Mas madali-dali naman kaysa Ilocano. Tama. Iba yung nuance. Lalo na Kapampangan, mas mahirap yun. Oo. May bala ka nung tumakbo ng mayor, pero pinigilan ka ng father mo kasi gusto niya tapusin yung pag-aaral. Sa tingin mo, naging tamang desisyon ba?
Oo. Hindsight palagi 2020 yan. So sa pagbabalik tanaw, tama. Yung naging payo niya dahil manalo man matalo ko ng panahon yun, may kalaban ako at mas personal ang labanan sa lokal kaysa labanan sa nasyonal. Oo, delikado So yun. sino man ang nakabanggaw, nakaaway ko ng malamang, kaaway ko pa rin hanggang ngayon. Doon sa aming lalawigan. Na Pwede pala sumali ng flip-top to si Senator. dumaan pa nga yung panahon, gusto ko sana magpulis nun eh. Na wala akong magawa. Bago akong abogado, sabi ko, uy, pag abogado pala, magpulis ka, kapitan ka agad. Oo. Para kang Mayor Lim, maging Mayor Lim ka yan. Pinayuhan din Ganun ako pala ng yun, kapitan ka na agad. lateral entry. Pinayuhan ako ng tatay ko na wag. Kasi pag ginawa mo yung trabaho mo siya, kalimutan mo lang ng politika. Nag-private practice ka sandali. Anong mga kaso yung hinawakan mo? Civil at criminal cases. Ang litigation ako nun eh. Hindi ako nag-corporate o tax law. Hindi. Nakakatamad. Kasi nakaupo sa likod ng lamesa at puro numero. May hinaan sa numero eh. So civil at criminal law ang pinractice ko. Basic cases. Collection, hiwalayan, criminal cases. May nahawakan kaming rape din nun, murder, at yung mabababaw na collection cases lamang na hindi nag-bayad ng credit card. Yan, marami yun. Ilang taon mo ginawa yun, Senator? Mga 3 taon. Naging laman nga ako ng korte ron. Pero ang kagandahan, kasi maliit na law firm in-apply ako. Dito lamang sa Quezon City. May building na ni Willie Rovilla ngayon. Okay. Yun ang opisina namin nun. Okay. Hindi ko pinili magtrabaho sa Makati kasi hindi ko gusto yung nagbibihis ka ng bihis na bihis ba? At doon sa malalaking law firms. Mas gusto ko yung maliit para malapit sa bahay ko. Una, Quezon City ako. Pangalawa, hindi namin kailangan magbihis. Nakamukha ako usually sa opisina. Wala kang balak maging partner ng Accra, mga ganun. Hindi ko pinangarap yun. At ang nangyari, dahil maliliit yung kliyente namin, kami napapadala sa korte palagi. So madalas, ilang beses ko nakasabay. Nasa kabilang panig yung mga kaklase ko, yung mga kasabay ko, nung panahon yun. Pero sila yung kasama ng partner na nag-argue dun sa kaso. So ang kalibati ko yung partner nila, yung boss nila. So mas naging maganda yung practice ko noon. Nako, feeling ko kung congressman ka ngayon, baka ikaw yung lead defense counsel. Pwede, no? Pwede. Prosecutor. Sorry, prosecutor pala. Prosecutor. Siya lang yung may experience eh. Mas maganda mag-trial, lalo na pag nagkakatamaan ng maliit na law firm kami. Siguro mga 8 kaso, isang umaga yung hahawakan ko. Lalagari ka sa mga korte, second call, third call, fourth call, fifth call, para malagari at maampiran mo lahat. Timing lang para maasikaso lahat ng hindi dinidismiss ng judge o pinapuspon ng judge. Ang abogasya ba ay natural mong choice o medyo pinilit ka ni Airpad? Actually, hindi. Foresight Gusto ka ko mo naman. mag-law noon pa man. Nung nag-graduate nga ako ng high school at finifilapan ko yung form ng UPCAT, lumapit pa ako sa proctor at tinanong ko, ba't walang law dito? Nakala ko, diretso, pwede ka mag-law. Hindi pala. Kailangan mo maghanap ng pre-law muna. Pinili ko political science dahil yun ang pinakamalapit sa law na tingin ko at nakita ko. Pero maganda raw na pre-law course ay hindi political science. Ano daw? Engineering. Bakit? Dahil sa mathematics ng engineering at dahil tulad ng law, deductive reasoning ang sinusunod. This and then therefore, parang gano'n. May ganun ba? May kilala kang math din ganun? pala yung Abogado ano, na no? engineer ang background? Marami. Actually, sa UP nung panahon namin, sa 4 na taong kong namalagi doon, for 4 consecutive years, ang salutatorian ng UP College of Law ay engineering graduate. Ah, Paano kung na-rehistro ka na, no? Na engineer? Attorney engineer, gano'n? Pangalan? May Kung doktor sa din naman. probinsya, May no? doktor Sa din naman, probinsya. medico-legal. Ang pinaka siguro kakaiba ng kurso na nakita ko na ginawa, music. sino yan? Attorney Mavic Benedicto, klase ko. I think, Kilala ko. Music pala yun? music major. She sings very well and she plays the piano very well. Astig. Bakit naman Alpha Phi Beta Frat na pinili mo? Karamihan kasi ng mga kaibigan ko nandun. Wala akong kilala masyado dun sa ibang mga fraternity. Karamihan naman nakasama ko, nabilang sa circle ko, miyembro ng fraternity na yun. Hindi ka ba kinukulit ng mga upsilon nun? Mga ganyan? Hindi naman ako prized possession nun eh. Hindi naman yung Pero parang- honor student ka. Oo, pero walang ganong kulit. Walang ganong kulit. Personal decision na talaga yun sa akin, yung pagpasok ko. Ikaw ba, senator noon eh? Tayo-tayo lang naman. Na-involve ka ba sa mga rumble panahon na yun? Ako yung driver palagi doon. Ako yung kasi may kotse akong ginagamit nun. So, pag may gulo, ako yung tiga-sundo, tiga-baba. Tiga-sundo nung nagulpe o tiga-baba nung manggugulpe.
Okay. Katakot pala kalabanin to si Senator. Oo. Hindi, driver lang ito. Hindi, driver. Pero I'm sure siya nagpaplano nun. Sino yung mga medyo nakakabanggaan yung mga grupo nun? Noon, ang nakakalaban namin, Apo, nung panahon ko, hindi, kakampi namin sila usually. Sigmaro, Sigmaro. nakakalaban namin noon. Centilla Yuris, SJ. nakakalaban namin noon. Noon pa lang, parang wala silang pinipili. Ano? Lahat yata. Lahat kalaban nila, no? Yung dalawa, karamihan may alliance. Oo, at silang dalawa nag-ano rin. Ikaw ba, nakaka-attend ka pa ng mga bigayan, paminsan-minsan? Bigayan initiation. Nga ganyan. Ang inattendan ko lang na initiation sarili ko. Isa yun sa mga rason kung ba't ako pumasok sa fraternity. Para ang dami ko nakitang brads na dumaan naman sa pareho initiation pero hindi panatiko. Nawawala-wala pa nga. May mga ilan din na naging panatiko. Ibig sabihin, hindi basis yun. Hindi garantiya na pag dumaan ka ron, tapos may disgrasya pa, na masisira yung kinabukasan ng mga nandun. Nangyari kasi yan sa fraternity namin nung wala na ako. May namatay na neophyte. Isang leksyon na masakit para sa aming lahat yun. Lalo na yung mga nadamay, lalo na yung mga involved, lalo na yung alumni o yung mga magbabar na sana. Nasira yung mga buhay nila. Isang bagay yun. At ang nagpasa ng anti-hazing law ay puro branch namin na senador noon. Si Senators Joelina at Sonny Alvarez. Ang nagpasa ng anti-hazing law. Brads pa pala sila. Ang weird minsan pag may mga ganyang balita, ano pakiramdam nun? Tapos fratman ka. Gusto mo magtago sa ilalim ng lamesa sa kahihiyan? Oo. Parang gano'n, ano? Pero wala kami na initiation maliban sa dalawa lamang kami noon. Ang kabatch ko noon, congressman ngayon, si Congressman Pablo John Garcia. Hindi ka pabor sa divorce, pero pabor ka sa annulment. Hindi naman sa pabor sa annulment, pero yun yung batas natin ngayon. Sa pananaw at palagay ko, hindi pa handa ang bansa doon. Darating siguro yung panahon. Tayo na lang, Senator. Malta may divorce na. Hindi, ang mas maganda siguro nating i-improve access ng publiko sa annulment. Sabi nga na Senator, pag divorce, pag lasinggero, di hanap lang din yan ng ano, tsaka ng Google Pay. Hanap lang din yung Google Pay. Ang annulment at divorce, ang pagkakaiba ay napakaliit. Sa totoo lang. Sa batas, ang annulment dapat yung ground o rason nandun na nung kinasal ka. Ang divorce, pwedeng mangyari kahit na pagkatapos kang kinasal. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Pero merong clause o phrase dun sa batas natin sa family code na nagsasabing, bagaman dapat existing yun nung kinasal ka, although it may have become apparent after the marriage. So bagaman lumabas pagkatapos, dapat nandun na yun nung simula pa lang. Napakaliit na distinction sa totoo lang. Diborso yun, maski anong pagbalik-balik tayo mo, diborso pa rin ang tawag doon. So, ang point yun lang, parang mas maging affordable kasi nakaka-afford ng annulment ay yung mayayaman. Halimbawa, tanggapin ng PAO yung mga ganyang uri ng kaso. Magkaroon Hindi ng... ba tumatanggap ang PAO ng gano'n? Alam ko hindi. Tanggapin ng... Kaibigan niya si Presida Acosta. Director. mag-issue ng guidelines sa DOH o DSWD na mayroong pool of psychologists na libre na pwede magamit sa mga kaso tulad ito. Again, accessibility para sa akin ang issue at hindi yung ground para tawagin mong divorce o annulment yun. Buyout, merger, takeover. Ilan lang ito sa mga terminolohiya na inaabangan natin sa mundo ng negosyo. Nako, exciting nga naman ang realistic version na ito ng Pacman. Pero kung sino ang mas malalim ang bulsa, siya ang panalo. Ito na po, mga kapatid, ang top 5 na mga mergers na gusto nating makita at ang mga pangalan na magre-resulta sa paghahalo ng dalawang kumpanya. Sa number 5. Kapag nagsama ang Bank for International Settlement at Tectay Towers, tatawagin itong bistik. Agutom, Bart. Wala ba tayong bistik dyan? Yung maraming sibuyas. Sa number 4. Kapag nabili ng lalawigan ng Laguna ang Los Angeles Lakers na basketball team, si Kobe Bryant ay magiging Laguna Laker. Sa number 3. Kapag nagsama ang Smart Communications at ang Alliance of Engineers and Consultants, ang magiging bagong kumpanya ay Smart Alec. Sa number 2. Kapag binili naman ng Coca-Cola ang Daet Silly Growers Association, tatawagin itong
Diet Coke. Yeah. Get it? Diet Coke. Corny. At ang #1 merger na gusto natin makita kapag nagsanib ang GMA7 at ABC5, tatawagin itong GMABC, Channel 12. Yeah. At kung gusto mo namang multiplication, Channel 35. At tatawagin itong kapatid ng iyong puso network. O kaya, so paano tayo, mga kanguso? Kanguso. Ikaw ay pro-RH pero may mga kondisyones ka. Ang kondisyon ko ay simple. Una, wala dapat manghimasok sa nagaganap sa loob ng silid na mag-asawa. Walang pakialam kahit sino dyan, kabilang na ang gobyerno. Pangalawa, dapat parang sales lady at hindi salesman ng gobyerno. Hindi yung kasarian ng pagkakaiba. Parang sinabi ko kanina. Hindi dapat nilalako itong Hindi dapat kumakatok sa pinto para, hoy, gusto nyo ng kondom. Hindi ganoon. Sales lady yung nakatayo sa likod ng counter ng health center. Kung sino man ang lalapit at magtatanong, May I help you, sir? hihingi ng tulong, paano kita matutulungan? Yan. At pangatlo, kung may sex education mang ituturo, sang-ayon ako doon, pero wag naman mas maaga sa first year high school. Kasi yung mga ibang panukala, nakita ko grade 3, grade 4. Parang masyado naman yata ang maaga, hindi naman yata bagay yun. Malaki ang ano mo sa following sa kabataan, ano. May maintain kang website at gaano ka ba techy in terms of yung paggamit ng social media, paggamit ng mga bagong electronic platforms? As much as possible, we try to maximize on it. Kasi libre. Hindi tulad na ibang medium, may bayad. Ito, libre. Kayo din may nag-tweet? Oo, pero minsan na-addict ako eh. Alam mo yun, yung pag ang daming tanong, Oo. Ilan ang followers mo ngayon, Senator? hindi ko maalala, 40 plus? 40, 50? Anyway, kada yung may magtatanong, Ina-follow ko to si Senator. sinasagot mo, pero parang naubos yung oras ko. Pag sumagot ka, may sasagot pang isa. At nakakahiya namang hindi mo sagutin lahat na parang namimili ka. So, Minsan nakakapikon yung ibang tanong, eh, no? kasama na yun. Meron kang chat bulletin board sa website mo. Oo. Ikaw ba mismo sumasagot din, no? Hard copy ko nakukuha. Kasi hindi naman palagi ako nakakapagbukas. Hard copy ko nakukuha. Kung standard questions sa mga dating nasagot na, ginagawa na yun para sa akin. Kung mga bagong tanong, yun ang mga nakikita ko. Ang problema kasi sa, problema at benefit at the same time ng Twitter, ng social media, you have the benefit of anonymity. Hindi ka kilala eh. Pwede ka magtago sa likod ng kung sino mang pangalan. Parang superhero ba? Kunyari sa Twitter, hindi ka ba nakakatanggap ng medyo masasakit na mga hirit? Marami. Marami. Pero bahagi yun. Bahagi yun. Saka natututo ka rin doon, eh, no? Daming mga bago, no? At least natututo kang sumagot, natututo kang hindi mapikon at maging mas pasensyoso, at natututo kang pumatol gamit din ng ibang tao para anonymous galing total. Bukas ka lang na bagong account eh, di ba? Ano yung pinakamasakit na bagay na nabasa o narinig mo about yourself? Na magnanakaw daw kami, hindi lamang ako, yung tatay ko. Kasi associated nga ang Associated pamilya mo kay sa... Marcos, tatay ko. Masakit dahil buti sana kung totoo. Kasi at least nag-enjoy kami, sabay nung akusasyon, bahagi na yun, di ba? May kapalit naman lahat sa buhay. Nagnakaw ka nga, mayaman ka at maganda buhay mo. Sige na, tawagin nyo na ako magnanakaw. Pero kung hindi naman at sinasabi pa, kawawa ka naman. Inakusahan ka na, hindi ka pa nag-enjoy. Kawawa ka, parang lungkot naman ng buhay. No? Saka hindi lang sana 11 million yung salary ni Senator. Parang lungkot naman ng buhay. No? Parang may dagdag na ngayon. Dinagdagan na yun. Okay, pero paano mo nalagpasan yun? Sa isang paniniwala o prinsipyo na hindi mo naman kayang paligayahin lahat ng tao. Na palaging may asar, may buwisit, may galit sa'yo. Ang importante ay mas nakararami ay hindi. Sa tingin mo ba, naka-build ka na ng medyo solid na psychological wall na maging impervious ka sa ganitong mga uri ng mga hirit? Hindi pa rin. Pag dumating yung panahon at oras na yon, na parang robot ka na at manhid ka na, hindi na rin siguro ikaw bagay sa gobyerno. Dahil importanteng hindi ka manhid. Importanteng nasasaktan ka pa rin. Importanteng tao ka pa rin. Importanteng kinakabahan ka pa rin pag tumatayo ka sa harap ng maraming tao bago ka magsalita. Kesa yung wala ka ng pakiramdam at parang robot na, mas gusto kong may ganong konting kaba na nasa dibdib at takot. Ano yung pakiramdam ng a couple years ago or last year na for once, ang nagsulat sa'yo ay hindi sa front page, hindi sa mga op-ed, pero kunyari isang showbiz columnist, pinag-uusapan yung relasyon. Love life. Alam mo, sa totoo lang, mas masakit At
Hindi mo normally pinag-uusapan talaga yan. Mas masakit ang mga sinasabi o sinusulat sa showbiz kaysa sa politika. Mas personal doon eh. Hindi ako sanay. At hindi siguro ako masasanay. Tsaka hindi mo nasasagutin, no? Hindi rin. Sagutin mo rin. Senator, marami nagtatanong, how do you stay in shape? Pwede bang address mo sa kanya kasi tingnan mo yan, no? Hindi, maswerte lang siguro ako na mabilis pa rin yung metabolism ko. Pero bahay Malakas ka ba kumain? May abs kayo, Senator? Medyo. Yung typical, crispy pata, lechon, patatim. Masasarap yun eh. Sabay mo pa ng serbesa, no? Malakas ka ba magkanin, Senator? Hindi masyado. Yun. Yun ang mahalaga dyan. Hindi, tsaka wine. Pero push-up lang, sit-up. May Meron binili kayo? ako sa home TV shopping na Pandesal kayo, Senator? sana. Mga top 10 pack lang, hindi 6 pack. Ano yung binili mo sa home TV siya? Yung sauna. Yung ano yan eh. Yung gumaganon dito? Yung Yung gumagalaga? nakalabas. Pero pinabasa ko yung ulo ko naman. Hindi ka mapapayat dun eh. Di ba, Hindi Senator? naman sa payat, pang-detox lang. Ano ba yung mga kailangan i-detox mula sa katawan ng Senator? Tayo-tayo lang naman. Maliban sa sigarilyo. May pag-asa pa na parties based on principles and not of men. Ang partido actually inimbento, hindi para sa politiko. Inimbento yan para sa tao. Para in theory, pag kinonsulta mo lahat ng political parties na meron, para mo na rin nakonsulta ang buong bansa. Ang problema, baliktad ngayon. Hindi kinakatawan ng mga partido ang tao. Tao ang kumakatawan sa partido. Kaya hindi niya talaga nagagampanan yung dapat na tungkulin na ginagampanan ng partido sa isang demokratikong sistema. Sa tingin mo, mananalo pa ulit si Lito Lapid? Graduate na siya. Paano yung pag tumakbo pa for a higher position? Ang karapatan ng bawat isa, tumakbo. Kamusta si Lito Lapid in person? Mabait. Mabait at isa sa pinakamasipag actually, na miyembro ng Senado. Correct. Hindi ito ma-absent, di ba? At walang pagpapanggap. Di ba, kahit sa speech niya, ako ay high school graduate at parang ang bigat namang husgahan ko, punong maestrado. Pero ito ang tingin ko. Wala siyang pagpapanggap. Mas maganda na yun kaysa yung nagpapanggap pa. Tayo lang. Sino-sino ba yung mga medyo nagpapanggap? Tayo lang naman eh. Sinabi ko lang mas maganda, hindi na lang hanggang meron. Senator Miriam, Ano? kamusta siya? Magaling at isa sa pinakadalubhasa pagdating sa batas at dahil na rin sa karanasan niya bilang dating maestrado, dating West. Isa sa tinitingala at sinusundan sa Senado. Ano yung pakiramdam niya kapag medyo, alam mong, nawawala na yung temper niya? Kunyari, no impeachment, parang may Inaabangan niyo ba may siya? dark force ba? Kaya, Tuwing nagagalit siya, nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi siya sa akin galit. At galit sa galit. Kunyari, bibitayin ka ngayon, Senator. Huwag naman. Bibitayin ka bukas. Ano yung huling hapunan mo? Pwede bang marami o isa lang? Marami. Kahit ilan. Lechon, twice cooked lechon, Naku, twice tinola, crispy pata. Huwag ka na matakot sa kolesterol, di ba? Bulalo. Oo, yun na yun. Huwag ka na matakot kasi Sagarin mo na. hito, pinirito man o inihaw. Ay, masarap yun. Fresh dapat, no? Papaluin bago pa huli. sa harapan mo. Bagong huli. At napakaraming kanin. Ayan, maraming salamat, Senator. Senator Chis Escudero. Ayan. Maraming salamat sa oras, sir. Thank you. Galing. Pwede sumali sa flip-top eh. Tag-ulan na pala, pare. Oo, lakas ng hangin, no? Kamusta summer mo, tol? Saan ka nagbakasyon? Wala nga eh. Paano yung hipag mo? Saan mo dinala yun? Yan lang sa bahay. Itong airpods ko, tag-ulan na. Di man lang ako dinala kahit sa Puerto Galera. Sama mo namang ama? Grabe Puerto Galera. Hinihintay ko sa pagudpod. Hindi dumating. Nagpagutpod ka. Hindi ko man lang alam. Grabe ka naman. Eh sabi niyo susunod kayo eh. Hindi ko nga alam eh. Grabe yung tatay mo. Teka, gusto mo Puerto Galera? Gusto ko Puerto Galera. Sa Mindoro? Oo. Ay, pues, Sarap nun. ako bahala dyan. Gagawa kita ng inumin na maalala mo bigla ang Mindoro. Welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, ituturo natin sa inyo ang tinatawag nating Mindoro Sling. Mindoro Sling. Mindoro Sling. Maririnig ko ba yung alon niya? Ay, oo. Matindi yan. Maririnig mo yung mga pagtubo ng mga kabote. Oo. Gusto ko doon sa gabi. Yan. Sa White Beach. Oo. Oo. Macho doon. Oo. Kailangan natin, number 1, ram. Nata de coco, orange syrup, tapos yelo. Yelo. Isang baso, lagay tayo ng ram, tol. Ram. Oo. Konting. Konting orange syrup.
Tapos, haluin natin. Dapat naghahalo talaga yung syrup tsaka yung ram. Tapos, Teka muna, mas maganda muna lagyan. Kung may yelo. Yan, haluin muna natin yan. Ano sabi mo, Daddy Jun, dapat ano na lang kulang dito? Tama raw. Yan, ha? Lalagyan natin ngayon ng mga tigi-tigi-isang tigalawan, natalipo. Dalawa lang. Hahaluin pa rin ba yan? Hindi na. Siguro, para maganda, haluin pa natin. Share na kami dito. Share na kami dito. Hindi, tigi-tigi-isa kayo, tol. Para sa tamaraw. Tapang tamaraw. Tapang tamaraw. Tapang tama raw. Endangered na yun eh. Isipin nyo na lang na may tapang ang kinakain. Ano? Tapat. Naalala mo ba bigla yung White Beach? Oo. Ganyan. Naalala yung mga machong lalaki doon. Oo. Ew! Mga tol, ito na naman isang episode po ng Tamang Toma. Nakita niyo po paano tayo gumawa ng tinatawag nating Mindoro Sling. Cheers! Tama naman kami. Cheers! Payari na naman. Oh, kanta. Okay, 1, 2, Album! 3. Nandito ako. What's up,